Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa naman po tayo ng traditional na sapin-sapin. Magbababad tayo ng malagkit using your blender at home. Makakagawa na kayo ng sapin-sapin na hindi kayo gagamit ng galapong. For the sapin-sapin ingredients, meron tayong malagkit na bigas. Tin coconut milk is the pangalawang piga. Coconut cream, white sugar, salt, yellow food color, and then violet food color. For the first procedure, ang gagawin ko po ay ibubuhos ko yung pangalawang piga na gata sa ating nahugasang malagkit. Yung pangbabad natin is pangalawang gatang nyog, pwede rin pong tubig. So, ibabad natin ng 2 oras. So, yung pinagbabaran po, wag nyo na siyang aalisin kasi kasama siya sa ingredients. Kaya ko pinapahugas ng ilang beses para malinis na. And then, yung pinagbabaran kasi natin, kasama talaga siya sa timbang, yung liquid. Kasi i-absorb na yan ng ating malagkit na bigas. After 2 hours, ito na yung ating malagkit na binabad sa pangalawang gata. So, kalahati muna nilagay ko sa blender para mas mabilis niya itong mapino. Kahit ilang batches. Pero sa blender ko, 2 batch lang ang paghahalo nito. So, magdadagdag ako ng coconut cream para mas lalo itong mapabilis, mapino, matulungan yung malagkit na magiling na maayos. So, heavy duty yung blender na gagamitin ko para hindi mabilis masira. So, you need to invest also a good quality na blender. Start na po tayong gilingin ang ating malagkit na bigas. Okay, so meron ako ditong strainer para in case man may makalusot na hindi magiling sa ating malagkit, masala po siya para mas smooth yung ating sapin-sapin batter. Okay, perfect. Wala po impurities. So kapag may impurities, hindi nagiling ng maayos, na grainy-grainy, ibalik nyo lang po sa blender. Huwag nyo po siyang itatapon kasi sayang. Kasama yun sa sukat ng ating sapin-sapin. Kung naaamoy nyo po yung sapin-sapin natin, kahit puro gata lang, walang evap, walang condense, yung ating sapin-sapin, ang bango po niya, ang sarap-sarap ng amoy. Okay, for the second batch, same process, ilalagay ko na, hinati ko lang yung kalahating kilong malagkit natin para hindi mahirapan yung ating blender. Then, ilalagay ko ulit yung kalahati ng ating coconut cream. After natin magiling sa blender ang ating malagkit, it's time to add our white sugar. Next is our salt, pangbalanse ng tamis at pangpalinamnam. So, haluin lang yung ating sapin-sapin mixture. Pag na-dissolve na natin yung sugar, i-divide natin ng 3 mixture ang ating sapin-sapin. So, bawat kulay, you can add some flavor. Like violet, pwede kayong mag-add ng ubi flavor or ubi paste or ubi halaya. Yung yellow, you can add langka flavor. Yung puti, you can add makapuno flavor. So, it's up to you kung paano nyo siya pasarapin or i-enhance ang inyong sapin-sapin. I-divide ko na yung ating sapin-sapin mixture. So, titimbangin ko siya sa ibang planggana. Bakit? Para makuha ko po yung buong total divided into 3. Kasi ang sapin-sapin, 3 kulay po siya. We have violet, yellow, and white. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong kulay na ilagay sa inyong sapin-sapin. So, yung total ng ating sapin-sapin mixture is 2,424 divided by 3. 808 po ang bawat isang bowl. Okay, for coloring, maglalagay na ako. Color yellow. Pwede pong powdered color ha sa aking sapin-sapin. So, sa tingkad ng kulay, it's up to you kung gaano siya ka-dark or if you want light. So, gusto ko po kasi matingkad ang sapin-sapin para magandang tingnan. So, it's depende sa gusto nyo. Next is violet.
Okay? And the rest is white. Hindi ko na siya kukulayan. Ilalagay ko naman siya sa molder na cake pan. This is 9 by 2. So, sasapin-sapin nila. Minsan, minomold nyo sa puto cake, sa puto molder, sa square pan, any shape, pwede po yun. Aluminum tray, pwede po yun. Microwavable tub, pwede. So, grinis ko lang, and then I cut a plastic para ipakita ko sa inyo paano siya ini-steam with using plastic labo. If you can steam also this sapin-sapin sa bilao with plastic din also. Makikita nyo po, non-stick, hindi to matutunaw. Mixture natin ng sapin-sapin, dalawa ang ating yield na ganito. It's either 8 by 4 or 9 by 2 na pan or 8 by 8 square pan. Okay everyone, kumukulo na yung steamer natin. Tatansyahin ko na lang kasi dalawa lang naman yung yield. Eyeball na lang po kung gaano kadami. Okay. So this is, first ko is white na layer. So steam nyo to around 5 to 6 minutes high fire. Malakas ang kulo para mabilis. 5 to 6 minutes. Maglalagay pa po pala tayo ng katsa on top para hindi mapatakan ng tubig yung sapin-sapin natin. Kasi pag napatakan siya ng tubig, yung ibabaw, mag-stain yung color niya sa next layer. Yun po ang iniiwasan natin. Okay, everyone. So, after 5 minutes, look at it. Pahinaan ko lang yung apoy, ha? Baka mapasok kasi ako. Okay, tignan nyo, nilagyan natin ng katsa, walang masyadong patak. So, i-check nyo, wala na siyang uga. So, meaning, luto na yung ating first layer. Pag umuga pa yan sa gitna, never pour the next layer na hindi kayo sure na hilaw siya, hilaw. Hindi pwede. So, pwede siyang i-touch sa center. This is now firm. So, pwede ko nang ilagay yung second layer natin, which is the color yellow. Another 5 minutes for this second layer. 5 minutes po ulit yung kanyang cooking time. Cover it with katsa, then steamer, high fire para mabilis. Okay, everyone. I check it after 5 minutes and I touch at the center. Medyo lumubog siya. It's meaning hilaw. So, ibabalik ko po siya and then additional 2 minutes. Ang sapin-sapin or ang paggawa ng kakanin, hindi naman po siya gaya ng mga ibang ginagawa nating mga dessert na hindi siya pwedeng buksan. Ang sapin-sapin, hindi naman siya umaalsa. So, okay lang. Minimake sure ko lang na maluto yung gitna para pag inahon na kasi natin yan, binalik pa natin, hindi na siya maluluto. So, okay lang, orasan nyo ulit, i-touch nyo. After 2 minutes, i-check natin siya ulit. Okay na siya. Ayan, very, very firm. Touch it at the center. Ayan. Okay, for the final layer, the violet, the third layer. So, ang steaming time, mas longer na siya kasi pakapal lang pakapal. Hindi na siya pwedeng 5 minutes na lang siya. Kasi third layer na po siya. So, I'm gonna pour in our third layer color, which is the violet. Tingnan nyo po ang linis niya, ibuhos. Hindi siya nag-stain because of the katsa. So, yung katsa, pag masyado na siyang moist, palitan nyo din po siya. Tutubig po yan pag hindi nyo pinalitan. Pag marami kayong ini-steam na sapin-sapin. So, this is the third layer. As I've said a while ago, let's steam for about 10 minutes high fire. Rapid boiling dapat siya. Okay, everybody, let's see the result. After 10 minutes for our final layer, there you have it. Shaking or tap or touch, luto na po siya. Look at it. Pag hinila ko yung plastic, humihiwalay siya yung sapin-sapin, hindi siya dumidikit. Ayan o. You see? So, hindi naman po natunaw yung plastic. Diba? This is plastic labo ang tawag dito. So, pag mas malaki pa lang molder ang gagamitin nyo, you use yung roll bag tawag doon. Yung parang malaki roll bag sa palengke tawag doon eh. Pag marami kang binili, na-clear din siya na mas makapal. And then you can use katsa. Yung traditional
katsa, yung supot po ng harina, doon nila ini-steam, tapos nilalatag na lang dito sa steamer. So since medyo advanced na tayo, so we can use ito, plastic labo. Meron ako ditong tub, microwavable tub. Since nabanggit ko na siya, instead of round na cake pan ang gagamitin ko, para ma-proof ko sa inyo na pwede siya sa microwavable tub, matagal ko na itong ginagawa. Nagbebenta ako kasi hindi naman lahat ng customer gusto nila yung malaki. Kumbaga pang kain lang, pang personal nilang kain na hindi pang handaan. Yung i-order sa inyo, you can use microwavable tub. Ang kagandahan nito, bilhin na nila, hindi na nila ibabalik kasi kasama naman po sa costing yung packaging. So, ang available ko lang dito is 750 ml na tub, but I usually use 250 ml tub and 500 ml. And this is 750. Pero okay lang po siya. Sa 750 ko, at least mapakita ko lang paano siya i-steam sa microwavable tub. Aside from microwavable tub, ang sisipag ng iba, we have photomolder. Ito. So, ginagawa din namin to kasi nilalagay namin siya into bilao. So, nag-upgrade. Pero kapag gusto nyo, magbenta kayo ng per piece, advice ko to. So, kapag 750 ml, I sell it 180. 500 ml, 150 pesos. And the 250 ml tub, 120 pesos. Kasi nagmahal na po talaga. Gusto ko lang ipakita sa inyo paano siya i-steam through microwavable tub. Hindi rin po siya mami-melt, promise. And then, no need to grease it with coconut oil on the sides. Pag kinain nila, maaalis po yan. Kasi kukutsarahin naman na po yan eh. Ang first kong color is violet naman. So, eyeball lang po ako. Kasi sanay na po ako ha. Tinatansya ko na lang siya. Pero pag gusto nyo yung accurate, pantay-pantay, you can use cups. Ako talagang tinatansya ko na lang siya. And let's steam again for 5 minutes. Still high fire para mabilis siyang maluto. And always remember the katsa. Timer natin ulit, 5 minutes. Let's check. So, hilaw pa po sa gitna. Mag-a-add po ulit ako ng 2 minutes to make sure firm siya. So, kinulang yung ating 5 minutes. Okay, for the next layer, yellow naman po. So, as na-observe nyo ba, bago ko ibubuhos, hinahalo ko siya para hindi magtining. Meaning, yung galapong hindi siya pupunta sa ilalim. Para mag-even yung texture ng inyong sapin-sapin. Kasi pag nagtining yan, ang mangyayari, basa ang ibabaw, matigas ang ilalim, hindi even. So, nagtining po pag ganun po yung nangyari sa sapin-sapin ninyo. Okay. Okay na yung ating second layer. Ikatlong layer na. Ito kasi mas makapal. Kasi tub natin siya nilagay. So, 15 minutes ko po siya i-steam. Okay, everybody. After 15 minutes, ito na siya. So, pag nagtubig yung top, gumamit lang kayo ng kitchen towel, yung tissue, lightly damp. Okay? Para ma-absorb yung water na naipon dito. Ayan o, may tubig siya. So, hindi na iwasan. Ito na yung ating pinalamig na sapin-sapin. Ito yung nilagay ko sa plastic labo. Bubuhatin ko lang siya, then ita-transfer ko. Tignan nyo po o. Humihiwalay siya. Pero hindi natin siya totally aalisin. I-deliver sa customer or ibibenta natin. Babawasan lang natin siya kasi makikita naman po yan ng customer natin na meron itong plastic sa ilalim. Kapag in-scoop nyo yan or in-slice, tignan nyo, hindi maisasama yung plastic kasi ganyan kaganda ang ating traditional sapin-sapin using blender. So, ang tips ko for this sa paggawa ng sapin-sapin, 3 days ang shelf life sa room temp, but brush with coconut oil. Coconut oil has antibacterial property. And then, the best way to preserve ang ating sapin-sapin, chiller na lang po kayo para safe. Aabot to ng 2 weeks to 1 month sa chiller. In case natulog man yung mantika sa ibabaw niya, steam nyo lang ng saglit or microwave para gumising lang yung mantika na pinahid natin on top. So, ganito po yan.
brush with coconut oil on top. And then para pag in-slice nyo din, hindi dumidikit. So sa tab naman, ganun pa din, nilalagyan ko pa din siya ng coconut oil on top. Coconut oil has also flavor sa ating kakanin. And then, latik. Or dito ko muna ilagay sa tab, papakita ko paano ko siya slice yung ating sapin-sapin. Sa tab, hindi nyo na kailangang slice kasi si customer, scoop lang yan, kukutsarahin nila. And then, I have another tips. Chef, gusto ko mas makunat. If you want mas makunat ang inyong sapin-sapin, you can add some lihiya. Ilalagay ko na lang siya sa description box ng recipe. Next, maglalagay naman po ako langka on top. This is optional. Saka nyo lang ilagyan ng langka kapag talagang sure na kukunin ni customer or kakainin na siya. Kapag papanis po siya, mabilis mapanis. Lalo't preserve lang po to. Makapuno, pwede rin po on top. Optional na lang po itong mga toppings na to. Hindi naman po kailangan lagyan. Parang pampa-special na lang or add-on na toppings. Okay, using plastic scraper, favorite ko tong pang slice. Kunat po. Ganda. So, kung gaano kalaki, bahala na kayo kung gaano kalaki ang gusto nyo, ang hati niya. It's either ano pa tawag doon? Diagonal. Okay. Then, latik na toppings on top din. Then, langka. Okay, everybody, tikiman time. So, tignan nyo kung gaano siya kalagkit. And then, kuha ako ng konting langka and then latik. Sobrang creamy because of the kakanggata. Ito ng ating sapin-sapin. Hope you like it.